Narito ang latest update. Isa sa nagsagawa ng forensic examination sa labi ni Rene Baterbonia, nakausap na ni Boss Batikan. Mga nakitang bakas sa katawan ay hindi raw mga pasa. Ayon daw ito mismo sa isa sa mga nag-usisa sa labi ni Rene Baterbonia. Isa siya sa nagsagawa ng forensic pathology examination sa katawan ni Rene Baterbonia. Pero bago tayo magpatuloy, Boss Batikan hindi kumbinsido na walang foul play sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kung kumbinsido ako nung una pa lang na walang foul play yung pagkalunod ni Rene at ni Adili, edi sana hindi na ako nag-walkthrough, hindi na ako nag-conduct ng gathering information, hindi na sana ako lumapit sa Office of the Mayor at nakisuyo sa mga kaibigan natin na bihasa sa digital footprint backtracking. Ito ay matapos niyang sagutin ang tanong ng kanyang isang follower na tulad ng marami sa atin ay gustong malaman ang tunay na nangyari sa likod ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora. Narito sabay-sabay natin pakinggan ang pahayag ni Boss Batikan kung ano nga ba ang mga nakitang discrepancy kaya siya nag-effort na mag-walkthrough at magsagawa ng sariling investigasyon. Ito ang sagot niya sa tanong ng isang follower tungkol sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora noong June 8, 2006 at kung bakit niya nasabi na hindi siya kumbinsido na walang foul play sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta at kung ano nga ba ang sinabi sa kanya ng isa sa mga nagsagawa ng forensic examination sa labi ni Rene Baterbonia tungkol sa mga pasa nito sa katawan. Narito pakinggan natin ng buo ang video para malaman din natin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa kaso ni Rene Baterbonia na hanggang ngayon ay marami pa rin ang naghahanap ng hustisya, hindi lang ang pamilya kundi pati ang mga Pilipino na nagmamahal sa batang ito. Magandang araw mga boss, may nag-PM kasi sa akin. Ang sabi niya, ba't hindi ko daw sinasagot sa comment section yung tanong niya? Ang tanong niya kasi, may foul play daw ba yung pagkamatay ni Adili at saka ni Rene? Alam niyo mga boss, hindi naman sa umiiwas ako sa tanong na yon. Ayaw ko lang kasi mabigyan kayo ng mislead information unintentionally. Pero yung tanong mo boss, sasagutin ko ng isang tanong din. Kung kumbinsido ako nung una pa lang na walang foul play yung pagkalunod ni Rene at ni Adili, edi sana hindi na ako nag-walkthrough, hindi na ako nag-conduct ng gathering information, hindi na sana ako lumapit sa Office of the Mayor at nakisuyo sa mga kaibigan natin na bihasa sa digital footprint backtracking. Kasi kung mapapansin nyo mga boss, no, yung may nag-post na babae na may napulot na cellphone na palubat pa lang daw, ang sabi sa post, doon daw napulot kung saan nalunod si Rene tapos may mga conversation daw doon. To be honest, nung una talagang umasa ako na baka susi ngayon, kaya nag-effort kami para hanapin yon. Siyempre, after 2 weeks naming paghahanap, so nalaman namin na walang saysay yung post na yon. Kumbaga bugos lang pala yung post na yon. So yon. Pero lilinawin ko po mga boss at saka pasintabi po sa otoridad. Hindi po ako kumbinsido. Pero hindi ko po sinasabing may foul play. Hindi lang po ako kumbinsido na walang foul play. Basta ang stand ko, hindi lang ako kumbinsido na walang foul play. Pero hindi ibig sabihin nun may foul play na. Basta hindi lang ako kumbinsido kasi hindi lang naman ako ang nakakakita nito. Marami ang nakakakita ng discrepancy talaga sa pangyayari. Kaya hindi rin ako kumbinsido na walang foul play. At ito ang video kung saan isinalaysay ni Boss Batikan ang sinabi ng isa sa mga nag-usisa sa labi ni Rene Baterbonia. Panoorin natin ito. Kahapon may pinapadibang, diba, yung issue na binalsa mo si Rene nang walang pahintulot ng magulang o pamilya, 'di ba? Yun yung pinapadibang. Pero ang sagot natin doon, hindi natin yan masasagot ng diretsa kasi nga hindi pa natin nakakausap yung punerarya. Pero ngayon, may nakausap na tayo sa isa sa staff ng punerarya at isa sa mga nagsagawa ng forensic examination. At ayon sa nakausap natin, nakasama siya sa pagsagawa ng forensic examination at isa sa mga nagbalsamo, isinagawa yung mga bagay na nabanggit ay may approval ng pamilya ni Rene at may supervision ng legal team ng pamilya ni Rene. So, ibig sabihin mga boss, legal yung sinagawang forensic examination, legal yung pagbabalsa mo kay Rene. Kung mapapansin nyo mga boss, doon sa mga nakaraang vlog natin, di ba lagi nating sinasabi na 3 tao na yung nakausap natin na nakahawak kay Rene, hindi nila kinukonfirm na may bali si Rene. Ngayon may nakausap tayong tao at isa siya kasama sa pagsagawa ng forensic examination. At ang nandun, NBI at CIDG. At tinanong din natin siya na may kinalaman doon sa video ng tita ni Rene na kumalat online. Ang sabi natin, boss, ano ba yon? Bruises or hematoma? Ang sagot niya sa atin ay wala sa mga nabanggit. Yun ay
labor mortis. Ang labor mortis o libidity, nangyayari yan dahil sa gravity. Bumababa yung dugo kapag namatay na yung isang tao, no? Bumababa, pumupunta doon sa kung saan mas mababang area. Bumababa sa likod o kaya sa binte, yung medyo dark na may pagka-violet, yun ang tinatawag na labor mortis o libidity. Yung kumalat online, hindi siya bruises, hindi siya hematoma. It's a libidity or labor mortis. Bruises lang kasi mga boss, ayan yung mahinang energy lang na tumama sa'yo. So yung hematoma, yan yung mga malakas. Yung halimbawa, pinalo ka, pinadil ka. Yan, yung mga namuong dugo, yan yung hematoma. Kumbaga yan, blood out of the blood vessel. No? Yun, hematoma yon. Pero yung labor mortis, ay walang kinalaman yan sa pagpalo or what. Labor mortis, lumalabas yan kahit hindi ka sinaktan. Kasi nga, lumalabas yan after death No? Because of gravity, bumababa yung dugo kung saan bababang part. Ngayon, kung mali itong sinasabi ko, pwede akong i-debunk ng pamilya ni Rene. At babalikan ko yung mga taong nakausap ko at i-expose ko sila. Sasabihin ko sa kanila na nagsinungaling kayo sa akin. Samantala, matapos ilabas ni Boss Batikan ang mga kasagutang ito, bumwelta naman siya sa balitang kakasuhan umano ng Ateneo de Manila ang mga vlogger na nag-aanalisa sa insidente. Mabilis na nilinaw ni Boss Batikan na hindi siya natatakot sa anumang banta ng demanda dahil nakatayo siya sa katotohanan at pagwawasto lamang ng mga fake news ang ginagawa niya ukol sa insidente at hindi mapanirang pahayag. Muli rin niyang itinatanong kung wala naman talagang pinagtatakpan, bakit hindi kaagad nakipag-ugnayan ang mga kinauukulan sa pamilya ng biktima simula pa nung unang araw. Narito panoorin at pakinggan natin ang kanyang matinding pahayag at buwelta sa usaping ito. Magandang araw mga boss. Kagabi tinawagan ako ng kaibigan ko. Sabi niya sa akin, laylo lang daw ako kasi masyado na ako mainit. Kasi ayon sa kanya, nagbabala daw ang Ateneo de Manila nakakasuhan yung mga vlogger na naglalabas ng mapanirang statement. Pero hindi naman tayo natatakot doon kasi unang-una sa lahat, hindi naman tayo naglalabas ng mapanirang statement. Yung ginagawa nating walkthrough and backtracking, nakapokus lang tayo dun sa dalawang bagay. Una, inaalam natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa team building ni Bubet sa Dipakulaw. Pangalawa, nilalabanan natin yung mga fake news. Dinidebunk natin yung mga fake news sa social media. Doon lang tayo nakapokus. Pero kung nakakaramdam ang Ateneo de Manila ng personal na atake laban sa kanila mula sa mga vlogger at saka sa mga netizen, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Deserve nyo po yan. Ipagpalagay na natin na wala talagang foul play. Walang hazing na naganap, walang initiation na naganap, walang kapabayaan na naganap. Ipagpalagay na natin na walang kasalanan ng Ateneo para mabigyan din yung sinasabi kong deserve nyo yan kung ano yung nararanasan nyo ngayon. Kasi walang proper turnover. Wala nang ang proper turnover yung pagdating ni Rene doon sa Ateneo hanggat siya'y mamatay. Nung ibinalik siya sa pamilya niya na wala ng buhay, wala pa rin proper turnover. Kasi kung sisilipin natin yung mga anggulo, mga boss, no, noong mga panahong wala ng buhay si Bobet, imposible na yung balita na yun hindi nakarating kay Father Yap. So kung nakarating kay Father Yap yun, ang initial action niya dapat, pumunta siya sa baler. Siya yung nagkuha kay Bobet doon. Tapos, siya rin yung nag-turnover dapat kay Bobet doon sa tita ni Bobet, hindi yung staff ng purinarya. 'Di ba? Tapos, nung hinatid si Bobet doon sa Davao, siya rin dapat yung kasama doon. At dapat sumama din si Father Yap doon sa paghatid ng bangkay ni Bobet. Kinausap niya dapat yung magulang ni Bobet doon. Ipinaliwanag niya. Kasi ito yan mga boss. Silipin natin yung mga anggulo nung unang araw hanggang pangatlong araw. Yung magulang ni Bobet sa mga panahong yan, naghahanap ng paliwanag sa mga tanong na hindi niya masagot. Kung si Father Yap ang nakausap niya na yun, yung mga panahon na yun, walang third hand, walang second hand. Directly, si Father Yap ang nakipag-usap doon. Sa tingin nyo, ganito ang magiging output? Diba? Kung wala namang dapat pagtakpan, bakit hindi personal siyang nakipag-usap? Sana yung mga tanong sa isipan ng pamilya ni Bobet, siya mismo yung nakasagot. Hindi na to naghanap sa ibang tao. Kumbaga, first hand information. Direkta. Sa kanya sumagot, lahat ng tanong siya ang sasagot. Sinama niya yung coaching staff na kasama doon sa team building. Sinama niya doon sa magulang ni Bobet. Doon nagpaliwanag sila. So hindi hahaba itong usapin na to. Alam niyo mga boss, sa dati kong trabaho, kasama ako sa crisis management. Pero Luis Mama lang ako doon. Yung mga boss ko sa taas,
taga-Ateneo. Ang gagaling nila when comes of crisis management. Kasi sa dati kong trabaho, ang dami nang namatay doon. May nakuryente, may nag-suicide, may namatay habang naka-duty, may guest kaming namatay. Hindi na uwi sa kasuhan, hindi na uwi sa bayaran kasi magaling ang crisis management. Dito sa Ateneo de Manila, hindi ko alam kung 80-80 yung crisis management o may gustong takpan. Hindi proper yung approach. Kasi isipin nyo, may dalawang nakaligtas allegedly. Tapos, kung may isang nanay kayong paliliwanagan, ayun ay ang nanay ni Bobet. Hindi yung Tiberos. Pambabastos kasi yun. Isipin mo, isipin nyo, kayo yung nanay ni Bobet. Parang kayo yung nagdidemand ng paliwanag, hindi kayo pinansin, doon sa ibang babae nagpaliwanag. So parang ang dating, hindi kayo importante. 'Di ba? Nakuha nyo ba? Kasi siya naghihinagpis, gusto niya ng paliwanag. Tapos sa ibang tao kayo magpaliwanag. Kaya hindi nyo rin masisi doon sa dalawang nagpa-interview, hindi nyo rin masisi kung bakit kayo tinatarget ngayon. 'Di ba? Kayo na yung pinuputakti ngayon ng social media. Kayo na yung pinuputakti ng mga netizen ngayon. Kasi nga, maling-mali yung naging action nyo. Tapos, isa sa pinagtataka ko, imbis na magpaliwanag yung mga coaching staff, imbis na magpaliwanag yung mga player, anong ginawa ni Ateneo de Manila? Eto ha, ayon to sa aking nakausap na kaibigan. Nagbaba kayo ng gag order. Ano yun? Imbis na magpaliwanag sila, nagbaba kayo ng gag order. Pati si coach staff, binawalan yung magpaliwanag doon sa pamilya. 'Di ba? Unang-una sa lahat, yung mga player may sapat na yang kaalaman kasi hindi na yan sila minor de edad. Tapos pangalawa, religious institution kayo. So, assuming yung mga estudyante nyo dyan, tinuruan nyo ng magandang asal. Bakit takot kayong magsalita sila? Bakit nagbaba kayo ng gag order, 'di ba? Tapos, sinasabi ni Father Yap, I start support condolences from day one. Anong klaseng condolences yun? Third party? Pero kung seryoso ka talaga kasi, Father, sa sinasabi mo, ikaw mismo pumunta doon. Tsaka kung yung halimbawa nga, yung sinasabi ko, yung day 1 to day 3, kung pinuntahan yung pamilya, kayo mismo nagpunta, hindi naman kayo papatayin nun eh. Hindi naman kayo sasaktan ng pamilya ni Rene eh. Kasi unang-una may common denominator kayo. Pareho kayo Katolik. Mataas ang respeto nila sa mga pari. So pakikinggan kayo nun. So bakit hindi nyo nga kinausap? Kaya nga nagtataka ako eh. Sa crisis management, napakadaling makipag-negotiate kapag mayroon kayong common denominator. Kaya nga takang-taka ako eh. Sabi ko, wala bang crisis management ang Ateneo de Manila? Eh yung mga boss ko dati, ang gagaling sa crisis management, graduate ng Ateneo Manila. Ito, personal kong opinion to, hindi ko pinagpipilitan sa lahat. Nung una talaga, hindi ako nag-iisip ng may power play. Pero nung habang tumatagal, napapaisip ako na baka may foul play nga. Naglabas ng gag order. Simpleng sorry ng personal doon sa pamilya ni Rene, hindi nagawa. Kasi kung talagang ako naniniwala ako, kung hinintay nyo doon sa morgue hinintay nyo doon sa morgue tapos sinalubong nyo doon yung pamilya ni Rene, kayo nag-turnover, na-explain nyo, 'di ba? Siyempre talagang mag-iisip talaga ang taong bayan sa pamilya ni Rene kasi umiiwas kayo. Although sinasabi nyo na hindi kayo umiiwas, pero kasi sa mata ng mga tao, umiiwas talaga kayo. Hindi nyo maiwawala yon sa mata ng mga tao na umiiwas kayo. Tapos doon naman sa dalawang player na nakaligtas daw sa pagkalunod, kung iisipin nyo may pagkakamali din kayo kasi bakit nga kasi kayo doon nagpaliwanag pa sa ibang babae, 'di ba? Hindi naman yun ang priority. May isa mang nanay na nasaktan, yun ay ang nanay ni Rene. Hindi si Intiveros. Bakit doon kasi kayo unang nag-explain? Kasi isipin nyo, may mga pera naman yung mga yan eh. Yung dalawang pamilya na yon, may mga pera yon. Ay kung pumunta kayo doon, nilipad nyo yung kayo nag-explain. At saka hindi naman kayo dapat matakot sa pamilya ni Rene. Kasi ako naniniwala ako, kung may proper turnover lang nung pagkamatay ni Rene from Ateneo de Manila, papunta doon sa pamilya ni Rene. Hindi ganoon eh. Kasi isipin mo, kung nandun sa morgue, di ba, binidyuhan ng tita ni Rene. Eh di matatanong niya na doon, saan galing tong pasa na to? Eh di ba kung halimbawa may mga expert naman kayong kasama noon, o di explain nyo to, itong pasa na to, hindi naman to hematoma, ganto yan. Kaya nyo nang explain doon, masasagot nyo yung mga tanong doon kaagad, hindi nalalabas sa social media, kayo na lang ang mag-uusap doon. Mas mabilis masolve. Tapos pagdating doon sa pamilya ni Rene, siyempre maraming katanungan yung pamilya niya mismo. So kayo makakasagot kung kasama nyo yung coaching staff, tapos yung president ng Ateneo de Manila, kayo na yung makakasagot doon. So kung mayroong man kayong pag-uusap, o kung gusto nyo mang pag-usapan niya internally,
madali nyo magagawa. Sabi ko nga, napakadali sa crisis management kung mayroon kayong common denominator. Malaking factor yon, pare, makikipag-usap doon sa mga katolikong deboto. Madali maumpisahan ang negotiation doon. Kasi nga may common denominator kayo, unlike kung magkaiba kayo ng paniniwala. Pero bakit hindi nyo nagawa? So yun lang mga boss, ang gusto ni Kuya Lifeguard ay hustisya lamang, walang personalan. At dyan nagtatapos ang pahayag ni Boss Batikan. Kung kayo naman mga kabayan, kung napakinggan nyo ng buong video, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Salamat!